Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel, it's Mobs TV. Okay, so tayo nagbabalik muli mga babayan, no? At ngayon magandang tanghali po sa inyong lahat. At ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. At ngayon pag-usapan natin mga babayan. Nagsalita na po itong si Sara Duterte mga babayan, no? At nako, eto, kayo po ba ay maniniwala dito sa sinabi ni Sara Duterte mga babayan? Kasi sabi po niya mga babayan, yun daw pong itinatawag o ibinabansag sa kanya, no, na siya daw po ay baliw, no, bobo, pro-China mga babayan, ay pawang mga disinformation lamang daw po mga babayan. No? Naratibo lang daw po yun laban sa kanya. No, yung mga bansag po sa kanya na baliw, bobo at pro-China mga kababayan, parang paninirang puri lang daw po sa kanya yan mga kababayan. At dito, meron po siyang matinding pasabog mga kababayan. Grabe okay? So yan po yung ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan dahil na itong nakaraang araw, no, mainit na mainit po sa social media. No, na di umano, ito daw pong si VP Sara ay may binatong laptop, no, sa kanya pong abogado. Si Attorney Powa daw po di umano ay binato ng laptop na itong si Sara Duterte. At ito po, no, sumagot na siya yan sa mga lumalabas na yan sa social media mga babayan, okay? So yan po yung ating alamin ngayon at pag-uusapan, alright? Ito, panoorin natin mga babayan ang kanyang interview. Let's go. How's PRRD today, ma'am? Is he happy? Is he sad? Or is he... He's not joyous. Okay, so ito mga kababayan panoorin ninyo Tingnan ninyo maigi kung paano siya magsalita dito mga kababayan. How's PRRD today, ma'am? Is he happy? Is he sad? Or is he... He's not joyous. Wow, he's not joyous. He's not joyous, no? Parang kulang pwede naman sabihin na he's not happy, no? Or napili niya salita talaga joyous pa, no? He's not sad. He's siguro because Oink, lutang na naman. Ayun, si BP Sara, napapansin ko talaga dito sa tao na to, no? Parang every time na magsasalita siya, mga babayan, kailangan niyang pick upin, no? Out of nowhere, yung mga salita na sasabihin niya, kailangan niyang isipin na maigi, no? Sobrang ang lalim niya mag-isip, kaya minsan nakikita natin na medyo loading, no? Loading. because of the quiet reflection about God and the universe and whether or not merong Diyos. No, meron daw Diyos. Quiet reflection daw mga babayan about God, mga babayan, and the universe. Wow. Wow. Wow naman. Aray ko talaga sa iyo, Pipi Sara. Quiet reflection about God. Okay na sana mga babayan. Kaya lang napasukan pa ng universe No, may universe pa Tapos parang sinasabi niya kung meron daw Diyos mga babayan. Tanungin kaya natin sila, no? Yung kayang panahon na sila ginagawa nila yung mga bagay o yung mga krimen, no, di umano. No, kaya nga po siya nandiyan sa dahig mga babayan. No, naisip kaya nila yun? No? At the same time mga babayan, naisip kaya ni dating Pangulong Duterte nung time, no, na binabastos niya yung Panginoong Diyos, yung Panginoong Jesus. Nung time na binabastos niya, no, yung Santo Papa, naisip kaya niya, mga babayan, naisip kaya niya yon na mayroon bang Diyos? Bakit ngayon?
no, nakakapag-reflect siya kung meron ba talagang Diyos. Mga babayan. Actually, ayoko i-discuss to, no? Kasi ano na to sa relihiyon na to, no, mga babayan. At hanggat maaari, ayokong pinag-uusapan pagdating sa politika, yung mga ganong topic, ayokong hinahalo, mga babayan. No, pero matanong lang natin sila, nung time na ginagawa po ba nila yung mga bagay na yun, yung mga kaliwat ka ng patayan nung panahon ng administrasyon Duterte, naisip kaya nila no yung salitang Diyos, mga babayan? Okay, so tuloy natin. O wala. Medyo subdued. Yan. That's the term. Wow. Out of nowhere, naisip niya. VP, just a quick question of political lang, ma'am. Ang dami pong mga statements na lumalabas sa different platform, ma'am, na tinapunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Powa. Do you want to react to that particular statement or narrative? Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil una-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. And syempre wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Siyempre, ano ba namang benefits na? Hindi ko talaga magets hanggang ngayon, mga babayan, kung paano magsalita o mag-explain o sumagot, no, sa mga katanungan. Etong si Sara Duterte, parang ang hirap ang hirap arukin. No, imaginein mo 'yon, binato ka na nga ng laptop, no? Meron pang benefits sa iyo. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Nako po, mga babayan. Nako po. Sa tanda mo na yan, sa edad mo na yan, mga babayan, no, meron pala tayong Vice President na hindi marunong gumamit ng laptop o computer. At pinagdidiinan pa ng mga DDS na abogado daw itong si Sara Duterte at mataas daw po, no, yung kanyang nakuwang grado. So, paano yun? Nakapasa ka, hindi ka gumawa ng mga paperworks mo using laptops or computers? Mga babayan, hindi daw siya marunong gumamit ng laptop. So, sinong gumagawa ng mga paperworks mo nun? May tagagawa ka ng mga paperworks mo nung nag-aaral ka? Diba? Hindi daw siya marunong gumamit ng laptop. Hindi siya marunong gumamit ng computer. Mga babayan. So, ano siya? Ano na lang alam niyang gamitin? Grabe, mga babayan, no? Hindi marunong gumamit ng laptop o computer ang ating Vice President. Anong klaseng Vice Presidente to? Vice Presidente ka ng isang bansa. Mano man lang mag-aral kang gumamit ng laptop. Hindi raw po siya marunong gumamit niyan, mga babayan. Grabe. O ano masasabi ng mga DDS dyan ngayon? Paano nyo didepensahan ngayon itong Vice Presidente? No, itong si Sara Duterte. Diyan po sa kanya sinabi na hindi siya marunong gumamit ng computer at laptop. Na dinaig nyo pa. Diyos ko po. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan minsan na gumagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting kasi para maganda yung
image, para maganda yung image sa Zoom meeting. Laptop ang ginagamit ko, hindi cellphone. Grabe, no? Grabe si Sara Duterte. Grabe pagkalutang, mga kababayan. No? Kaya lang siya gumagamit ng laptop, mga kababayan, para lang po sa Zoom meeting. No? Para lang po sa mga Zoom meeting, mga kababayan, para maganda daw po yung image. Ay! Sunod ay, yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Binili ko siya, mahal siya, and hindi ko siya itatapon basta-basta. Kasi nasisira siya. So, bakit ka bumili ng laptop kung di ka marunong gumamit? Grabe pagkalutang talaga na itong vice presidente. Hindi siya itatapon basta-basta. Kasi nasisira siya. At mahal, magastos bumili ng bagong laptop. Nako. Kasi, tinatanong nyo bakit private yung laptop ko. Hindi ma-afford na gobyerno yung gusto ko na laptop. Talaga lang ha. Pabili ako ng laptop, sabi ng mga tao sa gobyerno, hindi daw nila ma-afford yung laptop ko. So, bumili ako sarili kong laptop. Eh, syempre, personal use niya yung laptop na yung mga kababayan eh. So, bakit ka bibila ng gobyerno ng personal use mo? Ganon katindi, ganon kabratinela itong si Sara Duterte, mga kababayan. Gusto niya ng laptop na mamahalin. No? Yung can't afford daw ng gobyerno, kaya hindi siya nabigyan. Kaya siya bumili. Eh, kaya mo naman palang bumili ng personal laptop mo eh. Bakit tumingi ka pa sa gobyerno? Bakit ipinasa mo pa? Ganon siya, mga kababayan. No, kaya niya palang bumili ng personal laptop niya na mamahalin, mga kababayan, pero itinry niya na iasa sa gobyerno. So, kaninong pera yon, mga kababayan? Pera ng taong bayan ang ibibili ng mamahaling laptop na itong si Sara Duterte. Oh. Hindi ako nagtatapon ng gamit, kahit anong gamit sa ibang tao. And pangalawa, hindi ko tatapon yung laptop ko dahil personal ko yun. Pag nasira yun, ako din yung gagasto sa bibili ng bago. Pero sabi ko nga, basura siya na chismis. Tulad ng in relation to sa pinag-usapan natin kahapon, mga ginagawa ng mga kalaban na misinformation or disinformation para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako? Ano pa ba? Bobo ako? Pro-China ako? Hindi ba, mga kababayan? Hindi nyo ba nakikita nyo po ba sa kanya yung mga sinasabi niya? Yun na lang yung tanong natin, mga kababayan, no? Nakikita nyo po ba kay Sara Duterte yung di umano'y disinformation na sinasabi sa kanya? Yung naratibo na sinasabi daw po sa kanya? Yung paninira na sinasabi daw po sa kanya? Nakikita nyo po ba sa kanya yan? Yung sinasabi na siya daw po ay baliw, na siya daw po ay bobo, na si Sara Duterte daw po ay pro-China, yan po ba ay nakikita ninyo kay Sara Duterte? I-comment nyo nga po dyan sa ibaba. Competent? Malabas din yan. Competent daw siya. Incompetent daw siya, mga kababayan, sabi po niya. No, disinformation daw po yon. No, makikita natin ngayon yung Pangulo natin busy. Maraming ginagawa, especially no, do sa ASEAN Summit na paparating. Pero siya po, nandiyan po sa The Hague. Na nakabakasyon po siya. No, sa isang taon natin, ilang beses magbakasyon itong Vice President natin. Grabe Dati, nagsasabi sila brat ako, pero ewan ko, tumitigil na sila ngayon. Unstable, ma'am. Oh yeah, baliw nga, stable. So, yun yung
basura na siya, pero syempre dahil nakoconsume siya sa social media para Ganon din naman yung naratibo na ginagawa nila eh, di ba? Ng mga DDS, yung pinalalabas nila, especially yung sa maleta, sa Pangulong Bongbong Marcos, mga babayan. Di ba? So, nakukonsume din yan. So, paulit-ulit nilang ginagawa, paulit-ulit nilang sinasabi, paulit-ulit nilang inilalabas. No, yung naratibo na yon tungkol po dyan sa mga maleta na yan, yan yung na-absorb na ng taong bayan. 'Di ba? So yung ginagawa nila ng mga DDS, mga babayan, ayaw nilang ginagawa laban sa kanila. Yun yung parang gustong palabasin dito. paboran yung narrative na gusto ng kalaban. Ayun pala, kurap, magnanakaw. Yan. Hindi ba? Hindi po ba, mga kababayan? Hindi po ba korap at magnanakaw etong si Sara Duterte? I-comment nyo nga po dyan sa ibaba. Kasi disinformation lang daw po yan, mga kababayan. No, yung lumalabas o yung pinalalaganap o yung binabalita na itong si Sara Duterte daw po ay korap. Na ito daw pong si Sara Duterte ay magnanakaw. No, i-comment nyo nga po dyan sa ibaba. Hindi po ba yan totoo o totoo po yan? No? Yan po yung tanong natin sa inyo. Tandaan natin, yan po yung dahilan kung bakit siya ay ini-impeach ngayon. Kung bakit po siya ay mayroong impeachment complaint. No, yan po dahil sa usapin na yan na siya daw po ay corrupt, no, na siya daw po ay nagnakaw ng pondo ng taong bayan, mga babayan, 'di ba? At yung mga wealth nila, no, yung mga yaman nila, yung mga tagong yaman nila, no? So yan po yung parte ng impeachment complaint ni Sara Duterte. VP Inday, there's also a lot of information circulating, no, na yung mga congressman daw, they are just going to vote for your impeachment because they fear that, kasi nagboto din sila last year, that you're going to be vindictive towards them should you surmise this political persecution being done to you. What's your reaction to that? Kung ako congressman ba, hindi ako nag-iisip kung vindictive ba yung tao o hindi. Pero unang-una, hindi niyo naman, matagal na ako sa politika. Hindi ako kilalang tao na, or politiko na vindictive. Alam yan ng mga tiga Davao. Nagkaroon din ako ng mabigat na kalaban noon, si Speaker Nograles. Pero hindi ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Yes. Meron bang ebidensya? Wala. Wala naman. Nung final yung complaints, walang ebidensya at all yung nakalagay doon. Lahat yun parang, ano man tawag ng abogado sa kanila? Parang, so kumbaga allegations lang lahat. Nothing to support the allegations. No. So yun yung dapat na tinitingnan nila. May basehan ba ito o wala? Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? In addition to that, VP Inday, there's also a lot of information na sinasabi nila, magboboto na lang sila sa impeachment mo kasi they fear that they're going to be receiving zero allocation for budgets sa respective na districts nila. What's your reaction to that, ma'am? So ito pinalalabas na naman nila yung issue na yung mga babayan, no, na kung saan parang may pananakot yung administrasyon dito sa mga kongresista. No, kailangan nilang bumoto hanggang sa Senado nga 'di ba? Kailangan nilang bumoto kasi pag hindi kayo bumoto, i-hold no yung inyong mga budget. At the same time, pwede kayong makasuhan sa ombudsman. Parang ganon yung naratibo po na pinalalabas nila. Zero na talaga. Wala ng pera. Uy! Wala daw pera. Merong impeachment o wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang MOOE sa mga congressman, hindi na mag-function ang gobyerno. Wala talaga. Wala talagang alam to si Sara.
Okay, so ayan, ano masasabi niyo po dyan mga kababayan, no? I-comment po sa ibaba yung inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Hanggang dito na lang muna yung ating video ngayon. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Shoutout sa lahat ng mga followers, subscribers natin. Alright? Peace. I'm out.